May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na travelers and compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawin. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ng Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andres. Taong 1970. Bundok ng Carmel, Surigao del Norte. Isang sundalo itong si Andres. Kung saan saang parte ng Pilipinas na destino. Maraming taon nang bibilangin bago makausap ang pamilya. Pasalamat na lamang kung sa lugar ng kanilang mapupuntahan, walang kalaban. Minsan hindi lamang tulisan at kriminal ang nakakasagupa. Meron ding mga tinatawag na kakaibang nilalang na ni minsan hindi naisip ni Andres na umiiral pa sa mundo. Ngunit bago maging sundalo si Andres, may pangyayari sa kanyang buhay na nagdulot upang tahakin ang landas ng pagiging isang sundalo. Lumaki si Andres sa bulubunduking parte ng Cebu, kung kaya't hindi na bago para sa kanya ang pagbabat-akyat ng bundok. Hindi na rin mahirap kilalanin ang mga taong tulisan, kung sino ang nagmamatyag at kung sino ang tumandok sa lugar. Sa lugar nila sa Cebu, sinanay siya ng kanyang ama na nooy anak ng isang kilalang albularyo. Sa pagkakaalala ni Andres, buwan ito ng Hunyo, may mga taong naglilibot sa lugar. Ang sabi ng mga ito, naghahanap sila ng mga lalaking gustong sumali para maging sundalo. Yung buo ang loob, handang makipaglaban para sa bayan. Nung una, wala itong pakialam sa mga sundalo. Hindi din maganda ang imahe ng mga ito para sa bata. May mga kaibigan kasi ang lolo nito na tawagin na lamang natin sa pangalang Lolo Pitong. Palaging binabahagi ang storya ng mga ito. Ang mga pangaapi na ginagawa ng mga sundalo sa mga may hirap. Dagdag pa, ang mga sundalo ay bayaran ng mga nasa gobyerno. Ito ang madalas naririnig ni Andres. Pag-alis ng mga tulisan, tinanong nito ang ama na si Doro kung totoo ba ang sinasabi ng mga tulisan, ngunit iba ang pahayag ng ama. May sariling adhikain ng mga yon, Andres. Tandaan mo, hindi lahat ng naririnig mo ay tama. Nasa iyo ang pagpapasya kung maniniwala ka sa kanila. Pero hindi ko rin magugustuhan kung makikianib ka sa kilusan na yan. Ikaw na mismo nakakita kung anong ginagawa nila sa mga tao kapag sumasalungat sa kanila. Kung kaya tahimik lang kami ng lolo mo, ayaw naming makisali sa gulo. Sapat na yung namumuhay tayo ng sakto at patas na walang tinatapakan tao o inaaping mga kalaban. Yun lang sapat na upang mamuhay ka ng walang kinakatakutan. Tumatak sa isipan ni Andres ang mga katagang binitawan ng ama.
Lumipas ang ilang araw. Muli na namang dumaan ang mga tulisan sa bakuran. Kinausap ng mga ito ang ama. Doro, ano na? Matagal ka na naming inaalok na sumapi sa amin. Bakit ba ayaw mo? Wika ni Dalmasyo. Mga Ginoo, alam niyo namang hindi para sa akin ang samahan. Masaya na ako sa simpleng pamumuhay. Tugon ni Doro. Biglang nag-iba ang timpla ng lalaking kausap sa sinagot ng ama. Ay pare, baka malaman namin bandang huli. Ikaw pala ang nagbibigay impormasyon sa kuta namin. Hindi namin gustong mangyari ang ganong bagay, Doro. Hindi mo naman kami gustong kalaban, di ba? Gusto ko lang ng tahimik na buhay, pare. Ayoko ng maraming iniisip at pinoproblema. Siya. Mabuti naman kung ganun. Sige na, alis na kami. Matapos magsalita, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Maayos na natapos ang araw na yun. Ngunit lumipas ang 3 araw. Sinabihan siya ng ama, mangangaso silang dalawa sa kabundukan. Maraming galang hayop sa paligid. Magtatakip silim na ng mga oras na yun. May nahuli ang mga itong baboy ramo. Masayang umuwi ang mag-ama. Sa hindi inaasahan, nakaramdam si Andres ng tawag ng kalikasan. Nagpaalam ito sa ama na magbabawas muna. Pagbalik ni Andres, nakita nito ang ama na may 3 lalaking kausap. Naroon din ang pinuno ng mga tulisan. Ilang sandali pa, biglang binugbog ng mga kalalakihan si Doro. Upang hindi mag-alala ang ama na baka madamay ang anak, hindi na ito nagtangkang lumabas sa talahiban. Ilang segundong lumipas, nakarinig ng 3 putok si Andres. Mga putok na tumapos sa buhay ng ama. Humagulgol sa pag-iyak ang bata habang tinatakpan ng bibig. Bago umalis sa mga ito, tumatawa pa ang isa. Pati anak at tatay mo, isusunod namin. Pagkarinig sa mga salitang yun, hindi na nagaksaya ng panahon si Andres. Dali-daling tumakbo pauwi ng bahay. Hingal na binagtas ang daanan. Laking pagtataka ng matanda nang makitang mag-isa ang apo. Nanginginig siya habang sinabi ang nangyari sa ama. Pinatay. Pinatay ng mga tulisan si tatay, lolo. Wala laban si tatay, pinaputokan siya. Ang sabi pa ng isang lalaki, isusunod daw tayo. Anak ng put, hindi tayo pwede magtagal dito. Halika na! Hindi na nakapagdala ng maraming gamit ang dalawa. Dala-dala ang bayong na ginagamit sa panggagamot. Huminto ang dalawa sa paglalakad. Nang marating ng mga ito ang istasyon ng mga sundalo, doon sila nanatili. Pinagbigay alam sa mga sundalo kung ano ang nangyari sa ama. May mga sundalong bumalik sa kanilang tirahan. Pinuntahan din ng mga ito ang lugar kung saan pinatay ang ama. Kinuha ang nilalangaw at nangangamoy na bangkay ng biktima. Inilibing. Tanging si Lolo Pitong na lamang ang nagbindisyon sa labi ng anak. Awang-awa ito sa lolo dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa anak. Doon, napag-isip ng binata na maging isang sundalo dahil wala pa ito sa hustong edad. Sinamahan na muna nito ang lolo para manggamot. Hanggang sa masanay sa ginagawa ng matanda. Hindi nagtagal ay natuto sa panggagamot. Maalam na din sa pagtukoy ng sakit ng isang tao kahit hindi pa lubusang pinapasa ni Lolo Pitong ang lahat ng kaalaman. Ikaw ang susunod sa aking yapak, apo. Marunong ka na eh. Dadagdagan na lang natin ang mga dasal, orasyon at pagkilala sa iyong gabay. Kailangan mong mapalabas ang gabay mo, apo. Siya ang magiging kasangga mo sa lahat ng bagay. Pero paano ko po makikita ang gabay ko, Lolo? Madali lang yan, total. Malapit na ang mahal na araw. Sumama ka sa akin at magpanata. Kung ikaw nga ang tagapagmana ko, kusang lalabas ang gabay mo.
Bago pa ang mahal na araw nagsimula ng magdasal si Andres. Hanggang sa sumapit ang mahal na araw, magkasabay na tinungo ng dalawa ang kabundukan. Doon bumalik ang alaala ng pinatayang ama. Pero sa mga oras na ito, ibang daan ang binagtas. Walang kibuan ang dalawa habang naglalakad. Ang matanda, sa bawat malaking kahoy na nadadaanan, tila ba nagbibigay ng respeto. Kung kaya't sinunod na lamang ni Andres ang ginagawa ng lolo, hanggang sa marating ang tuktok ng kabundukan kung nasaan ang nagtataasang punong kahoy. Ito ang makikita sa paligid. Sobrang linis at payapa. Napangiti na lamang si Andres. Para sa kanya, magandang magdasal at magmuni-muni sa lugar na ito. Umalis ang dalawa 4:00 ng madaling araw. Nakarating sila sa tuktok 9:00 ng umaga. Kaagad naglatag ang matanda ng banig. Inilabas ang mga pagkaing dala. Kumain saglit ang maglolo. Alam mo po, espesyal ang lugar na ito para sa akin. Dito ko tinuruan ng tatay ko makipaglaban nung nabubuhay pa. Si Lolo Pitong ay maintindihing klase ng tao, kung kaya't hinahayaan niya ang mga tulisan na pumunta sa kanyang lugar. Akala niya, kung maganda ang pakikisama sa kanila, ganun din ang ibabalik ng mga ito. Ngunit nagbago ang lahat nang pinatay ang kanyang anak. Halika na po, magsisimula na tayo magdasal. Gumawa ng bilog ang matanda, gamit ang asin. 2 bilog habang nag-uusal. Ang isang bilog ay sakto lamang sa kanilang dalawa, habang ang isa, hindi alam ni Andres kung para saan. Sinimula ng pagdarasal sa paglilinis ng kaluluwa, mula 3:00 ng hapon hanggang 6:00. Sa kalagitnaan ng pagdarasal biglang bumigat ang katawan ng binata na para bang may dumagan. Hindi ito nagpatinag, patuloy pa rin sa pagdarasal habang pasan-pasan ang mabigat na presensya. Hindi nito alam kung ilang oras na ang lumipas habang nagdarasal. Maya-maya pa gumaan ang pakiramdam ni Andres. Ilang sandali nagsalita ang matanda na buksan ang mga mata. Sa pagmulat ni Andres, laking pagtataka nito nang bigla ang sarili niya ay nasa kabilang bilog na nakaupo. Lolo, bakit ako nandito sa kabila? Paano ako nakarating dito? Dinala ka ng gabay mo patungo dyan. Napangiti na lamang ito habang tumatayo. Naramdaman ang gaan sa katawan, na tila ba kaya nitong tumakbo ng ilang oras nang hindi nagpapahinga. Halika na po, tulungan mo ko sa paglatag ng matutulugan natin. Papasikat na ang araw nang umuwi ang dalawa patungo sa kampo. Saktong pagkarating, may mga sundalong nasa mataas sa posisyon ang nasa lugar. Nag-alok ang mga ito sa mga kalalakiang naroon kung sinong gustong maging kasapi. Hindi na sinayang ni Andres ang pagkakataon. Nagpresenta kaagad upang makapagsanay. Ang pagiging manggagamot niya ay nanatiling lihim. Lumipas ang ilang taon. Pinapasama na si Andres sa pagpapatrolya. Ang lugar kung saan siya unang nadestino ay ang lugar kung saan ito lumaki. Habang naglilibot sa lugar, bumalik na naman ang alaala kung saan pinatay ang ama. Bumalik ang galit. Pagnanais na makagante sa pumatay sa ama, itinatak sa isip niya na siya ang haharap at papatay sa mga tulisan. Isang hapon habang naglalakad papasok sa gubat, walang imikan ng grupo. Halatang nakikiramdam sa paligid. Nang walang ano-ano, may nakita silang kubo sa gitna. Wala pa yung kubo na to noon ha. Ilang taon na din ang dumaan, tol. Malay mo, may nagpatayo na dyan, hindi mo lang alam. Pinagmamasdan ng mga ito ang kubo. Sa mata ng mga kasama, normal lang ang itsura. Dahil sa may alam itong si Andres sa panggagamot.
Alam niyang may hindi tama sa bahay, kung kaya't pinauna nito ang mga kasama. Sigurado ka tol, mauna na kami? Oo pare, mauna na kayo. Hindi na tol, samahan ka na namin dito. Wag na, magtiwala na lang kayo. Pagkalis, nag-usal kagad ng sabulag si Andres. Pinaikutan ng tahanan. Doon narinig ang mga pag-angil sa loob. Kasabay nito ang mga pag-ungol. Gumawa ng maliit na butas sa dingding. Sinilip ang loob. Nakita nito ang isang matandang lalaking nakabuhaghagang buhok. Nakalabas ang matutulis na pangil. Nanlilisik ang mapulang mga mata. Nakatitig sa dalawang kalalakian na nakalambitin habang nagsasalita. Mga tulisan kayo, hindi ba? Bakit hindi ko natatandaan? Kung ganon, isa ako sa mga kamuntikan niyong mapatay. Buti na lang may tumulong sa akin eh. Matagal kong inantay ang pagkakataong ito. Ang kunin ang buhay niyo, katulad ng ginawa niyo sa aking asawa at anak. Hindi naman makapagsalita ang dalawa. Nakabusal ang bibig. Ilang sandali pa sinaksak nito ang isang tulisan sa dibdib. Hinugot ang puso. Winakwak ang tiyan. Pinagpiestahan ng lamang loob. Muntik nang masuka si Andres sa nasaksiyan. Maya-maya pa ganun din ang ginawa sa isa pang lalaki. Matapos masaksiyan ang buong pangyayari, bumalik sa pagiging tao. Doon nakilala ni Andres kung sino ang lalaki. Isa sa mga tunay na kaibigan ng ama, si Mang Dayog. Matapos makilala ang aswang, bigla na lang itong umalis. Pinuntahan ang bulwagan ng gubat. Habang naghihintay sa mga kasama, maayos namang nakauwi ang mga ito sa kampo. Kinabukasan binalikan ni Andres ang lugar. Nung una hindi nito makita ang kubo, ngunit nagkarga ng pangwalang bisa ng sabulag. Maya-maya pa lumitaw na ang kubo sa gitna. Naglakad papalapit sa kubo, kumatok sa pintuan. Ilang sandali pa may narinig na pag-angil sa loob. Mandayog, ako po ito si Andres, anak ng kaibigan mong si Doro. Maya-maya pa bumukas ang pintuan. Andres, ikaw ba yan? Naku, ang laki mo na. Malaki na ang pinagbago mo. Aba, albularyo ka na pala ngayon. Nandito ka ba para patayin ako? Opo, isa akong albularyo. Pero hindi ako naparito para sa ganung bagay. Naparito po ako para sabihin na namatay na ang aking ama. Pinatay po siya ng mga tulisan. Walang awang pinaputokan. Ano ka mo? Kailan pa namatay ang tatay mo? Bata pa po ako noon eh. Ito po naging sundalo upang may pagiganti ang aking ama. Araw-araw lang bumabalik ang sakit nung masaksiyan ko nangyari sa aking tatay. Nakikiramay ako, iho. Kung ganon sasamahan kita sa pagiganti mo, alam ko kung saan nagkukuta ang mga tulisan. Ang nasaksiyan mo kagabi, mga pumatay sa asawa at nanay ko. Tapos na ako magiganti, kaya ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Plano ko sa makalawa ko gagalaw. Ihintayin ko lang na sumapit ang hating gabi para makakilos ng walang nakakakita. Saktong-sakto iyo dahil kabilugan ng buwan. Pero may sasabihin ako sa'yo. Ang pinuno na mga tulisan ay isang aswang. Kung gusto mo ako ng bahala sa pinuno, sigurado kung kaya kong patayin yan. Hindi po ako papayag. Sabay tayong aalis. Kaya sabay din nating papatayin ang kanilang pinuno. Kaya palang tatapang na matulisan na yan, may sinasandalan pala. Matapos mag-usap ng dalawa, umuwi na itong si Andres upang makapaganda sa kanyang pinaplanong pagiganti. Walang kaalam-alam ang lolo nito sa kanyang gagawin. Sumapit ang araw ng pag-alis. Bandang 11:00 naglalakad na ito patungo sa gubat. Wala mang ilaw. May sikat ng buwan na nagbibigay liwanag sa daan.
Pagpasok sa gubat, bumungad na kaagad si Mang Dayog. Halika na, Andres. Bilisan mo habang nagpapahinga ang mga ito. Kaagad tinungo ng dalawa ang lugar. Binagtas ang daan patungo sa kabilang parte ng bundok. Mabilis silang narating ang lugar. Nasa mataas na parte ng bundok nagkubli ang dalawa. Nakikita ang kuta ng mga tulisan sa baba. May mga siga sa paligid. Litaw na litaw ito sa kailaliman ng gabi. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Unti-unting lumapit. Ako nang bahala sa mga bantay. Maghintay ka muna. Tumango si Andres. Maya-maya walang ingay ang maririnig sa bawat pagdagit ng aswang sa mga bantay. Hindi naman nakatiis ang binata. Gumalaw na din ito. Inunti-unti ang ibang mga bantay sa kabilang parte ng kuta. Ilang minuto ang nakalipas. May narinig silang sumisigaw sa isang kubo na nasa gitna ng kampo. Gumising kayong lahat. May kalaban sa paligid. Mga inutil. Hindi nyo napansin unti-unti na tayong inuubos. Paglabas ng pinunong si Tamil, huli na ang lahat. Ang mga kasama ay patay na. Nakabulagta sa lupa ang mga katawan na wala ng buhay. Ang iba ay naghahabol pa ng hininga. Napaangil sa sobrang galit. Kasabay nito lumabas ang tatlong lalaki mula sa kubo. Gulat ang mga muka nang makita ang mga nakakalat na bangkay sa paligid. Nag-iba ang reaksyon ni Andres dahil sa galit. Pinuntahan ang gitna ng lugar. Ganon din ang kasamang aswang. Siya ang sinasabi ko sa iyo, Andres. Yung tatlong kasama nito, Mang Dayog, akin sila. Paano niyong naubos sa mga kasamahan ko? Matapos magsalita, biglang nagpalit ng anyo. Kasabay noon, pinaulanan ng mga ito ng bala ang dalawa. Mabilis na umilag sina Andres. Nagtago sa mga kubo sa paligid. Inikot ng binata ang isang kubo para umatake patalikod. Hindi naman ito nabigo dahil ang isa sa mga ito ay naroon. Nang gigigil na sinaksak ni Andres ng ilang ulit. Ganon din ang ginawa sa dalawa. Inabangan ng bawat kilos. Hanggang sa ginilitan ng leeg ang mga ito. Hindi tinigilan hanggang sa mawalan ng hininga. Matapos na maubos ang mga pumatay sa ama, tinulungan na nito si Mang Dayog. Nadatna ng binata na kagat-kagat na nito sa leeg ang pinuno ng mga tulisan. Ang labis ay kinabahala ng binata ay ang mga malalalim na sugat ni Mang Dayog sa katawan. Nagmadali itong inakay ang matanda pabalik sa kubo. Ginamot ang mga sugat. Matapos na maubos ang mga tulisan sa kanilang lugar, naging panatag na ang loob ni Andres. Wala nang bumabagabag sa kanya matapos ang araw na yun. Ikwinento nito sa lolo ang lahat. Maging ang matanda ay napanatag ng malaman ng ginawa ng apo. Hanggang sa pangkasalukuyan, kaibigan pa rin ni Andres itong si Mang Dayog. Si Lolo Pitong naman ay pumanaw 5 taon matapos maipasa ang lahat ng karunungan sa apo. Nagpapasalamat ito sa ginawa ng lahat ng lolo para sa kanya. Matagal nang nagretiro si Andres bilang isang alagad ng batas. Ngunit tila sariwa pa rin sa kanya ang lahat ng karanasan, simula nang mamatay ang kanyang ama. Pero matapos ng pag-iiganti, ang buong buhay ni Andres ay inalay na lamang sa pagtulong sa kapwa. Lahat ng kaalaman sa panggagamot, ibinibigay niya ng libre sa mga nangangailangan. At sa tuwing may mga mapang-api, mga tulisan, masasamang taong nagagawi sa kanilang baryo, hindi ito pinapalagpas ni Andres. Sa paglipas ng panahon, bilang manggagamot at isang malakas na tao, siya ay binansagan ng buong sityo na retiradong sundalo na naging ermitanyo.